Hindi na mapipigilan pa at nag-umpisa na ang manifesto laban kay PBBM Jr. Sigaw ng manifesto ay ang patalsikin si PBBM at kilalanin na si VP Inday Sara Duterte bilang Pangulo. Bagamat kakapost lamang ito ay libo-libo na agad ang pumirma upang suportahan ito. Umarangkada ang manifesto na ito upang bawiin ang suporta ng taong bayan kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa di umano'y betrayal of public trust. 2 araw pa lang ay tuloy ang pagtaas ng pumipirma upang suportahan ang kilusang ito upang pababain sa pwesto si PBBM. Kung matatandaan ay hiniling ng taong bayan ang transparency sa nagagastos ng gobyerno, subalit nagbibingi-bingihan lamang ang Marcos admin bagkos ginigipit pa ang kumwestiyon sa kanila. Halimbawa na lamang ang nangyari sa mga host ng SMNI na sina Dr. Badoy at Ka Eric Celis na ipinakulong pa nga ng mga kongresista natin. Kayo mga kababayan, pipirma ka ba? I wanted to, ang gusto ko sana na pag-usapan ng isang topic na napansin ko ay medyo nag-gain ng support. So, ito po ang nakita ko sa YouTube ni dating class baron and PMA graduate na si Sir Dado Enriquez. And he, what do you call this? He announced, meron siyang ginawang manifesto. Hindi ko pa na-reproduce dito kasi hindi ko pa actually nakita yung final form niya or yung because he was talking about meron pa daw siyang aayusin, but I saw that I think it's on change.org. So meron siyang manifesto that basically says that due to the incompetence, the fact that the reasonable and just requests of the people are being ignored by this government, then he himself withdraws support and encourages other people to do so. All right. So what I wanted to talk about was what exactly is a withdrawal of support. Now, pag-usapan natin dito yung civilian aspect. So, ano ba ang pag sinabi ng mga civilians, tulad natin, ordinaryong mga mamamayan, we withdraw support from the president. Kumbaga yun yung nakalagay dun sa sa manifestation niya. We withdraw support from the president and we recognize the vice president Inday Sara as a matter of succession as the president of this republic. All right. So, bakit? Well, first let's talk about ano yung mga nauna dito. Matindi ang impression ng marami sa atin na hindi na ginagampanan ng gobyerno ang kanilang nararapat na obligasyon. At ang mga obligasyon na to ay nakasaad sa ating saligang batas. Doon sa isa doon ay yung karapatan natin sa impormasyon. At ang karapatan natin marinig sa ating gobyerno o sa administrasyon na ito kung ano na po ang nangyayari at kung sumasagot ba sila sa ating daing. Okay. Kadalasan, hindi naman sa kinukulang sa pagpapahayag ang ating gobyerno, meron naman pong PCO, maya't maya ay mayroon naman pong how do you call this? Meron namang pahayag. Ang problema, hindi ina-address yung mga hinanaing natin. Particular na dito, wala man lang reaksyon. Halimbawa, ang ating Pangulo sa mga pangyayari dun sa Kongreso, lalong-lalo na dun sa hearing on the Committee on Franchises tungkol sa SMNI. Bukod pa dito, laganap sa social media ang impresyon na may mga taong binabayaran ng ating gobyerno para lang awayin ang ilang mga kritiko ng gobyernong ito. So, bukod pa dito, nakapapansin natin na ang mga aksyon o proyekto o mga polisiya ng administrasyon ay hindi responsive dun sa mga problema na talagang bumabagabag sa atin o kaya yung pinaka nararamdaman natin. Halimbawa, ito na po, uli, presyo ng pagkain, kuryente, tubig, internet, transportasyon, humaba na po yung ating listahan, transportasyon, at ang kalayaan natin magpahayag at magsalita. Okay. Sino yung okay. So, ang punto natin dito ay simple lang.
Yeah? One, nararamdaman natin na mayroon ng opresyon. Hindi naman din kasi nila sinikreto yung yung mga hearings sa Committee on Franchises, and instead pinakita sa atin ang oppressive na behavior, mapagmaliit, mapanakit, at parang sorry, wala na po ibang mahanap na salita kundi napakayabang. Parang pinakita at pinamukha sa atin, pinaramdam talaga na sila ay nasa poder. Bukod pa dito, yun nga, ang mga pangako na pinaniwalaan ng kampanya ay hindi man lang hindi man lang nauumpisahan, o kung naumpisahan man, ay hindi po responsive dun sa mga problema. Ito po ay mga impresyon. Hindi po natin sinasabi na ito ay fact, pero in the absence ng pag-oppose, o in the absence na hindi man lang nagre-responde ang gobyerno sa mga kritisismo na ito, wala tayong ibang recourse kung hindi paniwalaan na tama yung impresyon natin. Ang tingin natin, mahal ang presyo ng bigas, presyo ng pagkain, anong sinasagot sa atin? Hindi, nag-work nga yung price cap Pero pag pumunta ka dun sa palengke, yung price cap, unang-una, hindi naman nag-apply sa lahat ng bigas, ng forms ng bigas. Bagkus, ay sinasabi nila, nag-work. Pero tayo, na ordinaryong mamamayan, abay kahit 10 milyong beses pa sabihin ng administrasyon na sila po ay nag-work ang price cap, hindi naman natin nakitang gumalaw yung baso, ay gumalaw yung presyo ng ng bigas. Ngayon lang sa henerasyon natin nakaramdam ng ganito kataas na presyo. Well, maybe mataas ang presyo ng gyera. Pero gayon pa man, kulang talaga. Ito sabi ni Amir, lack of empathy daw. Oo, nako, that reminds me of another administration. Ay, kaloka. So, dahil ramdam na ni Saldado yung hinanaing ng taong bayan at siya ay isang retiradong galing sa sa military natin, siya mismo ang na-articulate niya yung hinanaing, particular na dito yung sa mga retiradong mga opisyales ng ating militar. Sinasabi din niya at sinasabi din ng ibang mga vloggers ng mga retired military officers, yung sinasabi nila ito po ang hinanaing daw, yung ng ating militar, ng mga nasa active service. Ngayon, alam natin na hindi maaaring magsalita ang ating militar. Makakasuhan sila. Obligasyon po nila ay sumunod sa chain of command. At syempre, nasa pinakarurok ng chain of command na yan, ang ating Pangulo bilang Commander-in-Chief. Pero, mayroong din nakalagay sa ating saligang batas na the AFP, the Armed Forces of the Philippines, is the protector of the people and of the state. So, kung kaya't, kung sakasakaling mag-rise yung pagkakataon o yung sitwasyon na kailangan na ang oppressive na sa taong bayan ay mismong yung estado o yung gobyerno, maaaring gumit na ang ating AFP. Maaari ba na ang AFP ay magprotekta sa state laban sa taong bayan? Well, kung in furtherance of a lawful order, syempre susunod sila. Gayunpaman, kapag ang armed services ay ginamit ng estado laban sa taong bayan, ang tawag dyan, tyranny. So, sabi ni Ramon sa YouTube, napaka-oppressive daw ng gobyernong ito. So, bukod pa dito, ang nakikita natin, maraming salamat pala dun sa nag-confirm dun sa thought na ito. Ang impresyon natin ay hindi na malaya magsalita at magpahayag ang ordinaryong mamamayan. Hindi na maaaring mag-question ng mga polisiya ukol halimbawa sa mga pangyayari sa South China Sea o kaya dun sa ating foreign relations. Malaya tayo, walang nakalagay dun sa ating saligang batas na pagdating sa foreign relations ay hindi tayo maaaring magsalita. Instead, ine-encourage ng ating gobyerno, as evidenced by the statements of public officials themselves who ought to know better, na ino-oppress ang taong bayan na nagpapahayag lamang ng opinyon na hindi kaparehas ng ongoing at maliwanag na polisiya ng ating administrasyon. Bakit pwede tayong magsalita? Unang-una, nagkakaroon lang po ng mga restrictions sa ating free speech kapag may pagkakataon, merong danger
yung sinasabi natin o kaya makakakos ito ng damage. So halimbawa, bawal tayo mag-libel ng ibang tao kasi nakakakos ng damage sa reputasyon ng isang tao, di ba? May mga exceptions yan, ha? Hindi muna natin i-discuss. Pero kung kunwari, nakaka-endanger ng Estado yung ating pananalita at kailangan maliwanag ang polisiya kung kailan nagiging dangerous yung ating pananalita, maaari din tayong pigilan. Pero in no case can the military or the armed services be used to oppress the people who are simply exercising their rights. So, dito sa sinasabing withdrawal of support, bahagi ito ng ating karapatan na magpetisyon for redress of grievances. Kahit magpulong, maaari nating gawin yon. Dati kasi merong impresyon na, well, minsan kasi talagang perwisyo, no? Pag maraming nagrarally and so on. Gayunpaman, protektado ng Bill of Rights ang pagrarally bilang pagpupulong ng taong bayan para magpahayag ng kanilang saloobin o magpetisyon for redress of grievances para sagutin yung ating mga hinanaing. So sinasabi dun sa manifesto ni Sir Dado na imbis na mag-react, mag-explain, o makakuha tayo ng panibagong polisiya, ang sinasagot o sinusukli sa atin ng administrasyon ay either DEDMA o kaya opresyon. Muli, ang ebidensya ng opresyon ng gobyernong ito o administrasyong ito ay yung mga salita na mismong mga kawani ng gobyerno, mga opisyalis ng gobyerno na nagtatawag sa ordinaryong mamamayan na traidor, na walang patriotism, etc. Diba? Bukod pa dito, kung totoo man ang sinasabi na mayroong mga binabayaran na tao para tawaging traidor ang mga taong nagpapahayag lamang, mga taong nagsasabi lang ng kanilang mga saloobin, oppression din po ito. Sabi ni Tej, ang withdrawal of support daw ay maaaring makapag-install ng civil leader. Pwede nga si PRD ang i-install if willing siya. Well, that will depend. So ito po ang kailangan natin liwanagin. Walang problema kapag ang taong bayan ang nagsalita at nagsabi ng withdrawal of support. Kasi bahagi yan ng ating pagpapahayag, bahagi yan ng ating pagsasalita, at kasama yan sa valid na kritisismo sa ating administrasyon. Ibang usapan kapag ang military ang nag-withdraw support. It will depend kung ano yung magiging epekto niyan. Siyempre, kung manalo ang kasi it might lead to civil disorder or rebellion and so on. So yun po ay dapat iniingatan ng ating militar. Gayunpaman, hindi naman po blanco ang ating kasaysayan sa mga ganitong pangyayari. Halimbawa, nag-umpisa sa 1986 kung saan nauna ang military at tiniwalag ang sarili sa Estado, or at least a good number of them ay tumiwalag sa Estado para protektahan ang taong bayan. Kung kaya't nandyan yan sa ating saligang batas that the AFP is the protector of the people and of the state. Bukod pa dito, noong time na nag-resign si former President Erap, ito ay napangunahan muna ng di umanong withdrawal of support ng ilang mga miyembro ng militar. Of course, sa pagsusulat ng kasaysayan, mayroong pong mga nagsasabi na kailangan i-correct natin ang ibang events nung panahon na yon. Gayunpaman, sinasabi natin dito ay mayroon na pong mga pangyayari na maaari nating sabihin na nag-umpisa ang pagbabago ng administrasyon sa withdrawal of support ng ating AFP. So, kung kaya't napapansin ninyo, maraming nagsasabi nasa na kung magsalita ang military, tapos na po ang usapan. Kailangan mag-ingat tayo na hindi tayo naghihikayat ng revolusyon, ng rebelyon, ng pag-aaklas. Hindi natin hinihikayat ang ating military na gumamit ng armas o dahas para magbago ang mga circumstances natin. Gayunpaman, ini-encourage natin lahat ng tao na gumamit ng legal na paraan para marinig tayo at maipahayag sa administrasyon ang saloobin. Kung ang saloobin natin, and I emphasize kung ang saloobin natin ay hindi na po natin binibigyan
ng ating imprimatur ang administrasyon na ito, kailangan makinig sila. Hindi natin alam kung anong magiging response nila sa mga ganito nating pahayag. Gayunpaman, words have changed the world in many ways.